summer is waving and the influx of local and foreign tourists is anticipated in popular destinations. Now, joining us via Zoom is the Philippine Tour Associations Incorporated, or PhilToA, the immediate past president and now treasurer, Ms. Fe Abling Yu. Magandang umaga. It's a beautiful day. Thank you very much for joining us. It's a beautiful day, Sir Paulo. Ms. Fe, first of all, thank you so much. Can you give us an overview first off on yung role ng mga tour operators in making sure that the whole tourism experience is perfect for both the domestic and international tourists coming into the country po? Well, kami mga tour operators, Paulo, ang amin talagang role is to ensure that our incoming foreign tourists or even the locals, ang ating mga kababayan, ay magkaroon ng magandang experience sa kanilang paglalakbay dito sa ating bansa. Na kumbaga smoothness or seamless yung kanilang travel. Kasi kailangan from the time na sumakay sila sa kanilang eroplano hanggang sa makarating sa destination, hanggang sa kanilang pag-stay at makabalik ay talagang ayos naman ang kanilang pagbabakasyon. Kumbaga nga is value for your money. Ms. Fe, the Department of Tourism actually announced that record-breaking yung revenues po in terms of tourism last year, despite not reaching yung predicted, or rather yung goal nila of number of visitors to the country last year. Ramdam ba ng mga tour operators that it has been a very bountiful year back in 2024? Oh yes, sir. Kasi kahit nga tama naman ang nasabi mo, hindi na-achieve, pero in terms of revenue, maayos naman siya, Sir Paulo, kasi yung ating mga turista ngayon, hindi lamang yung international, kahit yung ating mga local, domestic travelers ang tinatawag natin, they stay longer. Kumbaga, they stay longer in the destination, tumitira sila sa mga, kumbaga, high-end properties or hotels or resorts, and kumakain sila sa mga, kumbaga, yung maayos na restaurant or tumitira sila sa maayos na accommodation. Kasi talagang gusto nilang magkaroon ng maayos na experience. And with that, syempre kung tumitira ka sa isang maayos na accommodation, kumakain ka sa isang, kumbaga, fine dining restaurant, sa isang destination, yun ay nakakapagbigay ng magandang revenue, hindi lamang sa amin, kundi lalo sa kanilang pinupuntahan. Ma'am Fe, the demand for sustainable tourism or ecotourism, it feels like it's on the rise to the point na it has now almost become a requirement for some tourist destinations to actually promote, or kailangan ganyan talaga ang, well, basically yung day-to-day nila na maging mas sustainable. Do you see this as a selling point para sa Pilipinas, or maybe too much of an added cost, especially for those who want to promote ecotourism dito sa bansa natin? Actually, sir, hindi naman siya nakikitang added cost. Kasi ngayon talaga, sir, napakakwa na ngayon ng mga turista, very, kumbaga, observant. Like ako, I for one, tinitignan ko, ayoko na sana ng may plastic na bottled water inside my room. So kung yung baga, kasi sir, kung ilalagay mo na lang siya sa isang bote na lagi mo naman siyang nililinis, naiiwasan mo yung mga ganong klaseng plastic na kumakalat-kalat sa paligid o sa yung mga takip ng bote lumulutang-lutang sa ating ocean. And then yung mga sabon, sir, di ba dati, sir, ang sabon natin is yung mga disposable na mga maliliit. Ngayon, sir, ayos na yon, yung nakalagay na sila, nakadikit na sa dingding, kumuha ka na lang doon, yung pinapump na lang yung mga toiletries na yon. And then ngayon, sir, kasi is kumbaga, hindi halos lahat ng hotel, sir, nagbibigay na ng mga plastic na mga toiletry kits. Kumbaga, magdala ka kung meron ka, kung wala kang dala, humingi ka, pero ang binibigay sa iyo, sir, is talagang yung environmental friendly na toiletries. Ma'am, there are also varying stories. So I'm going to give two examples here, especially when it comes to yung whale shark watching po. Sa Bohol, there have been 3 particular LGUs na na-call out dahil sa practice nila of whale shark watching that has not been up to the standard of
any particular mandate, especially from the Bohol provincial government. On the other side po, there are ways to do it properly, like what we've seen in Cebu. Oslob in particular follows a certain set of rules that do not affect yung pattern ng whale sharks in terms of their migration. How are we able to call out the ones who do not follow the right rules and regulations po, and how does your organization po make sure na tama po yung mga attractions or at least yung methodology ng mga attractions ito? Well, actually, sir, ang bine-benchmark ko talaga dyan, Sir Paulo, is the one in Bicol. Yes po. The one, yeah. Kasi yung sa kanila talaga, sir, is wild. Kumbaga, pupunta ka, wala, sir, walang ganong mga pupunta ka kasi nagpapakain sila. Sir, the one in Donsol in particular, yun po talaga yung tinatawag na tamang whale shark encounter. Kasi you go to the wild, may kasama kang whale shark encounter spotters, and doon ka, once nakita nila, yun, doon sa katatalon, yun ang tama. Sa lagi ko itong bine-benchmark. Nasabi ko, sana maging ganito yung panuntunan. Kasi ilang beses na po namin, kami as a local tour operator, lagi namin po itong pinupuntahan dati nung hindi pa uso yung nasa Cebu at sumunod yung sa Bohol. So, kumbaga sir, sana maging ganito yung panuntunan nila. Pumopya sila, lalo na itong nasa sa Bohol, na dati naman kasi sir, hindi ganun eh. Actually, prior to siguro sometime in 2021, 2022 when it was opened, hindi slowly opening to the tourists, hindi naman po ganun sir eh. All of a sudden naging what do you call this? Naging barang commercial na masyado. Opo. So dapat sir, ibalik nila kung ano talaga yung tamang whale shark encounter na dapat matutunan o ma-experience ng ating mga turista. At kami po, hindi kami po nagsasawa. Lalo na, sir, sa aming hanay, sa Philippine Tour Operators Association, lagi naming hinihingi ang opinion. Ang nakikipag-dialogue po kami sa mga ganitong local government officials na sana magkaroon ng tamang panuntunan kasi hindi po tama yung kinukulong o pinapakain ang mga whale shark na ito. Kasi kwanser yan eh, masyadong wild. So dapat talaga sila nasa wild environment. Opo. Na kung gusto mo talagang makita, meron ka talaga sir. Kasi sir, kung magkakaroon ka ng whale shark spotter, nakadagdag ka pa ng employment sa mga local, kumbaga sa mga tao doon kasi sila yung nakakaalam kung ano talaga at kung anong oras ka pupunta doon sa gitna ng dagat para makita mo po kung yung whale shark. And you commune with the whale shark. Yun po ang Opo. tama talaga. Opo, Ms. Fe, sorry, I hate to cut you off there po, but I also want to talk about a different topic. Kasi na-mention nyo nga po na sana bumalik sa dati in terms of the proper way of watching. That brings me back into, well, relatively ancient history. Balik muna tayo sa 2018 when they actually shut down Boracay for environmental concerns. Yung water quality, according to GCA at that time, regarded the water quality in Boracay to almost septic levels back in that time. And since the shutdown, syempre may mga local ordinance as well, things have changed dramatically sa landscape from a business perspective, especially tourism perspective, in Boracay since 2018. Are aggressive government interventions necessary, in your opinion po, to ensure the health and safety of the environment in popular tourist destinations like what we saw in Boracay po? Well, if you will notice, Sir Paulo, sometime in 2018 or 2019, if I'm not mistaken, isinara natin ang Boracay for 6 months. Opo. Para lang maibalik slowly kung ano ang dapat, kung ano ang Boracay before. And that was a very, very successful project of the government. Naging maayos po ang lahat. Hindi ko lang, sir, kami lang po, naguguluhan lang din po kami kasi hindi ko alam kung tama ba na ginagawa nila kaagad yung ano ang hindi tama kasi parang gusto ba nating makarecover once again,
agad-agad Mhm. o gusto ba nating kuwan kasi alam naman natin sir na ang Boracay is a very prime destination for the Philippines. Ito po talaga ang first destination na pinupuntahan ng ating mga turista kahit po ang mga locals. Pero yun nga po sir, patuloy naman po kaming ang maganda sir kasi ganito, ang ating local government of course sa pakikipag-ugnayan sa amin at sa Department of Tourism sa tulong ng ating butihing Secretary Cristina Garcia Prasco, Mhm. hindi po sila nagkukulang ng paalaala kasi lately po kasi sir, nagiging pa ng ang Boracay, napakarami kasi nilang mga china-charge na mga fees na hindi namin pagbisan hindi na rin talaga namin naiintindihan kung para saan itong mga fees na china-charge nila sa mga turista o sa Mhm. mga pasahero namin. Ma'am, sa So, mga LGU, sana from the LGU side po yon yung fees na yon, tama ba? from the LGU side. It Opo. is not from our side. It is not from the Department of Tourism side. It is from the local government side. So, nakikita naman po namin, sir, na yun naman pong sinisingil nila, nakikita naman namin in terms of cleanliness, na malinis naman po ang Boracay. Ngayon, maayos naman po ang Boracay. Kaya lang, sir, pag minsan, hindi rin naman po namin maintindihan yung bakit para saan yung iba? Bakit parang sobra? Bakit kahit mag-snorkeling ka, kailangan may bayad pa? Ma'am Fe, maraming salamat po. I wish we had more time. Sa totoo lang, kung may podcast tayo, siguro nga dalawang oras na tayo. But maraming Siguro salamat po. Thank you so much Opo, for sir. joining us. Maraming salamat sa pagkakataong binigay ninyo sa amin sa PhilToa na kahit papaano makapag-share kami ng kaunting insights sa inyong malawak na programa. Maraming salamat po, Miss Fe. Hope to see you soon. Hope to see you soon, sir.